Kasi, yun lang, siguro ano muna na, pag-usapan, ano currently yung mga naging, meron ba kayong tabulation ng spaces na requirement, space requirement natin? Sa requirements po, hindi po siya yung talagang required po yung itong mga. Pero nakasama po namin siya sa outline po yung itong experiential. Ito po, yung mga yun po, nasa outline po. Okay. Yung sa experiential po kasi, ang project po namin ay parang interactive. So, yung, ano ba yun? More on, Idea po kasi nan ay parang sinuggest po ni Sir Ken during outline defense po na parang after museum parang mas maganda daw po na may experiential para parang if mas interactive. mas ma-experience nung tao yung Kasi may museum aspect tayo sa dito, diba? yes po. If galing po sa museum, syempre po, yung museum fatigue po, and aside from that po, may seeing po na from a museum architect na nag-talk sa Museo Cordillera, parang ang sabi niya po is, if mas na Po, may napasabi po si Ma'am Pao na yung susi daw po ng office kasi may natawag po. Okay. Okay, sige. if mas na-touch mo daw po yung senses ng tao pagdating sa museum, mas memorable. tatatak po yung experience sa kanya tsaka po yung mga knowledge na nakita niya sa museum po. Kaya po, ginawan din po namin ng experiential. Okay, so ano yung mga spaces natin? Let's talk about sa museum aspect muna. So ano yung mga space requirements for the museum? As for the museum po, sir, nag-provide po kami ng auditorium. Tayo, no? Nag-provide po kami ng auditorium, tapos po, syempre yung galleries po natin, tapos po, admin, tsaka po yung sa service zone, tapos, aside from that, yung mga pang public use na po. So, parang, ang galleries po kasi namin is 11 galleries po, tapos, parang ang concept niya po kasi is loop po siya. So, parang, ang idea po is dapat simulan talaga ng mga tao dito sa Gallery 1. Kaya kung pansin nyo po sa floor plan, medyo parang pinipilit na dito talaga pumunta. Although meron din naman po kami mga parang exit po dito, pero ginawa namin siya na parang subtle lang para hindi siya pasukin ng tao. Tapos, yun lang po mainly. Sa 11 galleries, ano yung mga nandito? Kasi kada type ng gallery, magkakaiba yung layout niya and approach. So ano yung 11 galleries na to? Ano yung content niya? Ano yung, bakit kailangan 11? Ano yung nandun sa 11? Wait lang, sir. Kunin ko lang yung flowchart. Sir, bali hindi ko po kasi madala yung revise. So, ito po is from consultation pa po with Sir. So, parang per gallery po kasi is pinaggawa niya po kami ng flowchart. Tapos, ito po. Kumbaga parang timeline din po siya. Nag-start po yung sequence ng gallery sa pre-colonial hanggang sa present po. So bakit pre-colonial yung naging, kasi magsa-start tayo sa pre-colonial, pero yung title kasi natin is all about urban. Ang problem po kasi, sir, is parang So, may parang culture po siya and history. Saka pa po yung information about the herbal plants. Okay. kumbaga para pong sa generation po kasi ngayon pag sinabi pong mga herbs, mga halamang gamot,
parang iilan na lang po yung na-introduce sa ganong knowledge po. So, nagsistart po kami sa pinaka-ground roots po, kumbaga. Po. Siguro medyo nakakilala ako dito. Kasi base dun sa paper nyo, ito nandun lang naman sa paper nyo na to be specific dito sa chapter 2. Kasi yung spaces natin, hindi siya magpa-pop up anywhere unless supported siya dun sa sa chapter 1, 2, 3. No? So, yung chapter 1, 2, 3 nyo ay yung magiging basis ng comments ko ay doon sa napa-approval natin. No? So, hindi naman ako magdadagdag outside ng napa-approval. Problem kasi sa napa-approval mo, let's talk about museum. Museum. No? So, dun sa museum mo, merong tatlo siyang in-emphasize kayo pagdating sa chapter 2. Unang ethnobiological, biodiversity conversation, at saka indigenous social wisdom, which is ang ina-expect ko dito. Paano yung lumang pagtatanim? Yes po, sir. Actually po, as you can see po dito sa Gallery 1, meron po dito, ito po, documented healing practices. Tapos, prominent figures po during pre-colonial, which is Cabaylan, Albulario, tapos sila po. Tsaka po, from this po, documented healing practices, kung parang ang idea po, alam mo po dito sa decoction, parang ang way of presentation niya is parang ginagaya mo po yung real life na process ng decoction inside the museum. Okay. Sige. Kasi ako magda-dive into museum kasi yun yung major na building type. Yes po. Kaya magda-dive in ako doon. Hahanapin ko din ano yung mga ilalagay na doon to be specific. Kasi isang beses nakapunta na din ako sa mga cultural museum. Dinidisplay nila din mismo yung pang-hobby nila. Yung mga user mismo pag gamitin yung mga culture paano magtahi ng So, important na hindi natin siya gagawa ng box. Pero meron tayong sizes na equipment na furniture na So, sige. Okay. Ito, malinaw ko sa akin ng support nyo. Kasi nakikita ko, ito yung nabubuo ko sa isip ko. No? So, meron tayong tatlong aspect ng museum natin, which is yung ethnobiological, meron din tayo biodiversity, meron din tayo indigenous ecological wisdom, ito yung museum natin. Then outside nito will be yung educational. Tama? So meron tayong mga 4 spaces na kung saan nandito, which is ito yung exposition nyo. Ito na yan yung mga common spaces natin kasi ito yung ginagamit ng lahat. So dito sa mga 11 spaces na ito, nakikita ko pa lang dito is yung tinatawag natin sa indigenous wisdom, which is yung decoction. So nakikita ko yan. Okay? So siguro ang pag-usapan natin is ito, ano yung mga nilagay nyo about sa biological ethnobiological biodiversity conservation. Kasi mas i-check ko muna yung space requirements, then yung circulation natin. Tama ba? Kasi i-align nyo lang ako kasi ito yung nakasulat sa paper nyo sa chapter 2. Pagdating din sa RRL nyo din, nandun state nyo din siya. Actually, after nito, ipinasok ko pa yung green building. Meron pa tayong greenhouse and plant Sir, cultivation. yung sa greenhouse po, hindi lang po siya applicable dun sa cultivation education center. Pero meron din po talaga parang biodome type ng gallery po sa taas. Which is itong part po na ito.
kumbaga parang gallery pa din po siya, but like in a sense na totoong halaman po yung nasa loob. Okay, so pwede natin siya ipasok sa biodiversity conservation. So, sige, isa-isahin natin yung 11. So, ilang museum para sa indigenous wisdom, biodiversity conservation, biodiversity conservation. Foundations. Yung sa indigenous po ay 6 galleries po. So, biodiversity. Sa biodiversity po ay Kasi nakikita ko, yung gagawin natin talagang thesis natin, we need to go deep. Labas, ibig sabihin, pagpasok nila ng museum, wala pa silang alam, paglabas nila alam. Pero important na malinaw yung paradigm sa atin. So, ito na lang ano yung isa? Yung isa biodiversity. Halaman lang. Ito yun. Mga seed library collection. Ito ay papasok ko naman po. Tsaka, Sir Bali, ang papasok po sa ethnobiological po is itong sequence, Gallery 9 po. Live Herbal Practice Studio po. Tsaka po itong Sanctuary of Stillness. Kasi may So, Seeds of Tomorrow po dun sa biodiversity po ulit. ilan sa? Sa biodiversity po ay Seeds of Tomorrow, tsaka po yung sa yung live garden po. So nakikita ko lang dito, since yung thesis kasi natin is museum and educational, ang ina-assume ko, kada zone natin dito is merong educational, no? So kunwari, indigenous wisdom, then paano yung educational exposition niya? By the university, then paano yung educational exposition niya? And educational exposition, then, no? So, correct me if I'm wrong, pero yun yung hahanapin kasi. So, siguro, dito muna tayo, isa-isahin natin. So, ito, paano yung magiging flow chart, at saka paano yung pinaka-education natin. Dito po sir, parang mga more on cosmology wall, more on mga pinapakita po is pictures. And then pagdating naman po dito, since Interactive Herb Museum nga po, may kumbaga tinatawag po kasi sila back then na concept of balance. Na parang naging interactive po siya in a way na pag tumungtong po sila doon sa gitna ng floor, iilaw po siya. So, ibig sabihin, balance po yung tatlo. Yung body, yung environment, saka po yung spirit. Okay, so ano yung nakalagay dyan? Sa, Picture dito? dito po sir, parang picture. Tapos po sa floor, parang pag nag-step ka po sa gitna ng floor, iilaw po silang lahat. Tapos yung floor din po iilaw. Tapos dito naman po sa babaylan, yung ano po, statue niya po, tsaka po yung mga usual na ginagamit niya. So, nakakuha ba kayo ng data ng mga ilalagay natin dito? So, Kasi, ito ay located sa... Saan nga ba ito located? Laguna. Tapos, ano yung... kailangan ang ipaperson natin dito is related lahat sa herb, no? So, ang question ko lang is, magkakaroon ba tayo ng ano? Mag-dive down ba tayo sa mga ganito? Kasi parang papasok na tayo sa indigenous. Kasi pag sinabi natin indigenous wisdom is paano nila ginamit
yung lulang technology in terms ng preserving ng herb. Diba? So, tingin ko, hindi ko sure kung relate lang itong mga to. Anong say? Sir, parang may, usually po kasi yung sa iba po, tulad po ng albularyo, may mga ginagamit po silang herbs para gumamat ng mga tao. So, Pero- ang naka-expose natin dyan is herbs. Opo, Hindi- yung, yung mga ginagamit nila. yes po. Tsaka po, aside from that, since prominent figures nga po ng era na yun, ang idea po is maglagay din po ng statue nila. Mhm. Pero when it comes po sa gamit, herbs din po yung lagay. Tapos, dito naman po mismo yung pinaka-tools ng paggamit ng herbs. Good. Tapos, ayun na nga po, dito naman po na yung papasok na yung iba't ibang healing practices. Mhm. Tapos, pwede din pong ilagay dyan, halimbawa po sa decoction, kung sino yung associated na prominent figures by that era, if meron man po. So ito ba magre-reflect na sa paper nyo o isusulat itutulong nyo lang ng details? Dapat po kasama po din po siya sa manuscript po. Kasi pag in-state nyo siya sa spaces, re-reflect na siya sa Yun nga, ganun. ano naman siya, kasi hindi tayo pwede maglagay ng spaces na hindi siya nag-reflect sa manuscript. No? Pwede nyo siya ilagay sa chapter 4, lalabas sa synthesis. No? Pero hindi tayo pwede magsabi na babaylan, albularyo, without stating ano yung spaces. Kasi kung ito gagawin sa actual, hindi tayo pwede mag-add ng whole na hindi malinaw yan. Kasi kung tatanungin, mas okay na i-open na lang siya kung hindi malinaw sa study natin magiging layout ng space. So, saan dito yung sequence 1? Ito siya, Ito no? po, sir. So, okay. So, ang sequence 1 natin is ano siya, pre-colonial. Pero ang emphasis nito, pre-colonial, nakafocus tayo sa herbs, no? So, ito yung kailangan ma-determine nyo kasi kung ilalagay nyo sa paper, kasi ilalagay nyo sa plan, kailangan ilalagay siya sa paper. Kasi kung hindi, ano tayo? Isa pa, yun lang, ito. Siguro yung details lang. Kasi kung kunwari ganito, hindi nyo siya ilalagay hindi nyo siya ilalagay ng furniture layout. Kailangan mag-state sa paper ba? Sir, bali if, halimbawa po, let's say ganito po yung nasa floor plan. Dapat po sa paper ay detailed yung mga lalagay po per gallery. Kayo naman kasi mag-state ko ilang galleries. So, kung ako, ibabalance out ko. Ano yung mga galleries na kailangan talaga. Kasi kung magda-dive down tayo talaga to pre-colonial, kasi ang focus natin is Laguna. Kailangan ba buong Pilipinas? Kailangan natin Sir, actually po, yung museum po natin is regional museum po. So, Although- lahat ng regional na ancient knowledge yung kailangan natin dyan. So, hindi siya buong Pilipinas. So, ano yung mga prominent na spaces na nandun sa within Luzon, tama? Luzon ba? Ano nyo? So, ano lang po, within Calabarzon. Calabarzon. So, within Calabarzon lang. So, meron bang magtatawas, manghihilot, albularyo at babaylan sa Calabarzon? Question. Kailangan siyang justify. Kasi kung wala namang babaylan sa Luzon, sa Calabarzon, doon natin lalagay siya. So, kasi, ano to educational facility, syempre, ilalagay natin dito tama. Diba? Hindi tayo pwede maglagay ng educational facility na mali. Yun lang. Kasi, yun nga, may nature kasi tayo ng educational pag educational to, nilalagay natin doon tama lang. Hindi tayo nakikigas. Nakasulat doon is Calabarzon Pre-Colonial Herbal Museum. So pagpasok nila doon, bakit ito sa Mindanao to?
nilagay natin doon. So, ito, double check mo kung kailan kasama. Na? So, yun lang naman. Kasi, ang hinahanap ko lang dito is yung accuracy nyo sa plans. Na? So, hindi ko kasi siya makikita pag tinignan ko yung site, pero nandun siya sa details. So, yun yung hanapin ko siguro sa details. So, siguro, okay, next tayo. Next gallery. Spanish colonial po, bali, ito po siya. So, more on, dito na po parang nagsa-start magkaroon yung introductory ng mga hospitals po. Kumbaga, nagko-coexist na po yung mga, So, iba na yung theme nito ulit na. yes po, yung mga herbs tsaka yung sa hospital po. So, yan ang hanapin din natin. Kailangan mag-reflect lang din sa inyo. Kaya saan sa hospital skill model. Tingin ko hindi siya necessary. Yung skill model ng hospital. Kasi hanapin doon ay herbal. So, ano yung mga herbal na kailangan sa Spanish colonial period sa Calabarzon? I-check nyo, suggestion ko, i-check nyo kung yung periods ba na yan ay applicable ba talaga sa Calabarzon. Kasi, kung rin Spanish colonial, so American, usually, karamihan ng ano yan ay sa Manila context. No? So, Calabarzon, outside siya ng Manila. And kung i-check yung history, ibig sabihin, yung ancient wisdom natin, na history is hindi history ng Manila, kundi history ng Calabarzon. No? Baka kasi yung Spanish colonial at saka yung luma ay pwede natin pagsamahin. Hindi nyo kailangan gumawa ng 11. No? So, ilang naman. Ano pa? Pwede replica ng colonial apothecary. Ito nasa paper nyo ba ito? Actually, sir, parang wala, Wala pa po po. sa galleries. Opo, yung sa galleries, hindi pa po siya nalalagay sa paper. So, yun lang. Kung box na ilalagay nyo dito, lagay nyo siya sa paper para magawa nyo siyang box. So, if wala kayong data, hanap kayo ng secondary resource. Kunwari, itong era na to ay sa Cavite, Spanish colonial, wala na masyado sa Spanish colonial. Baka pwede natin siya alisin if hindi naman yun. Kaya ba? So, yun lang naman. Kasi ang iniwasan ko, ilagay nyo yung mga spaces na hindi naman necessary. Tapos, so itong gallery po, X na tama ba? Or siguro kayo na mag-decide. Okay, so next gallery. Basta lahat na ilalagay natin is related sa third. American. Okay. So during this time, kailangan nyo din ma-determine ano yung mga herbal o medicinal movement pagdating dito sa kasi kaya ko lang naman siya hinahanap kasi pumasok tayo dun sa historical paradigm at yun yung approach natin. Nasa sa inyo naman kung paano nyo yung atake nyo dun sa paper tsaka sa project nyo. Kung ako, siguro pwede siyang historical approach, pwede rin siyang by category ng indigenous wisdom. Indigenous wisdom audit. Ibig sabihin, ano lang ba talaga yung meron dun sa Calabarzon? Kasi Calabarzon lang naman So, kunwari, meron lang tayong 10 items. Baka hindi ko na kailangan siyang gawin ng 6 na gallery. No? So, ito naman ay mga comments ko lang. No? So, pag-isipan niya lang ulit. No? Sir, bali if ano po, ang recommendation niyo po ay kumbaga sa tatlong yan po is kumbaga equal po yung galleries. Hindi, magkakasuggestion ko meron tayong audit pagdating sa Calabarzon. Ano ba sa Calabarzon yung ethnobiological herb? Ano yung biodiversity conservation sa Calabarzon regarding sa herb? Ano yung indigenous wisdom na kailangan i-preserve regarding sa herb sa Calabarzon? Kasi ang nagiging plan kasi natin is medyo generic. No? So, ibig sabihin
pwede mo nang tanggalin yung herb doon sa title mo. Kasi historical ano na siya. No? So kung mayroong focus yung museum nyo o yung project, kailangan mag-reflect siya doon at mag-stay kayo doon. No? So, ayun. Siguro ito, i-update nyo. Ito, bibigay ko na rin sa inyo. No? Pero, baka dito lang mag-revolve din yung maging comments. So, more on space audit. So, okay. Ang nakita ko kasi dito, maganda kang plan. Maganda naman. Pero yung spaces kung tama. Talaga natin, no? So, also yung groupings. Kasi usually, pag kakaroon ng museum, important na makita natin yung zones. Kasi kunyari, tingnan nyo sa Manila, meron tayong anthropology, meron din tayong natural resources, tapos nakalimutan ko isa. Fine arts, diba? So may zones. Ito yung zoning natin, based sa paper nyo. Hindi ko ito hinulaan na. Galing sa paper nyo to. Kaya hindi ako nagko-comment outside. So more on ano lang naman sa akin, yung realignment ng from A to Z. So, okay. So, okay na tayo dun sa paper. Ito, ang hahanapin ko dito is yung itong tatlo na to. So, ano yung nandito sa gitna, which is ito. Then, paano yung educational exposition? Baka, mas okay na bago sila pumasok ng museum is magkaroon muna sila ng movie room or yung introduction. So, gagawin natin, una, pagpasok nila ng sequence, i-wrap up siya through historical kung mas okay sa inyo kasi nangyari dito, di ba? Madami siya, 11 galleries, di ba? Kung sabihin natin ito yung 6, ito yung 2, ito yung 2. So kung 2, baka for biodiversity conservation, biodiversity, gallery 1, gallery 2, then meron lang silang educational zone, which is yung parang pwede ba sila manood ng movie or ipapakita through video yung summary ng lahat. Kasi usually pag papasok kayo sa ganun, una pinapapasok yung mga tao sa dito. Tapos papaupuin muna sila, ano yung mga warning bago pumasok. Then manonood lang sila ng historical. Tapos pagpasok nila at saka nila ma-appreciate yung story. So dito kung 6 siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, nandito siguro sa gitna yung gallery natin. Then, yan siya. Diba? So, hindi natin siya pwedeng chop-chopin lang na equal. Harang cake. No? So, kailangan, meron din tayong talaga. Tamang zoning. So, yun. Kaya important yung paradigm. Kasi doon sa paradigm, doon ko siya check talaga na. Okay. So, nasa sa inyo naman, kung ito-tweak nyo na lang or ulitin nyo, kayong bahala. Pero ang important dito, kasi ilang weeks na lang, i-reinforce nyo na lang kung meron kayo. No? So, kayo na rin bahala. Pero dito magmumula yung paradigm na naka-base sa paper nyo. Mali ba po? So, i-contact nyo mo. Tama po. Baka nagko-comment ako ng mali. Tama po. Sir, bali since ang concept po kasi namin na una, kumbaga strictly sequence po. So, if gallery 1, dapat doon ka talaga magsa-start. If yung sa recommendation niya po, kumbaga okay lang po na mawala na yung loop. Kasi kunwari, focus nila ay kunwari, indigenous wisdom. Tsaka tayo mag 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sequential. Pero by indigenous wisdom zone. Okay, dito, biodiversity doon. Meron tayo 1, 2. So, may sequence pa rin siya. Pero hindi necessarily kailangan na wala. Yes. So, maganda to kasi at least babalik yung gagamit. No? Hindi pa kami nabalikan doon sa museum. Babalik ka. Yes. Instead na pag napuntahan na nila lahat, hindi sila babalik. Kasi napuntahan na nila in the first place. Mali ba ako? Tama po. Kasi po doon din kami nahirapan sa pag-planning na parang pinilit po namin na sequential talaga. So, hindi siya necessary. Pwede siya, i-break down nyo muna by zones. Indigenous wisdom by diversity. Ito biological. So, yun. Actually, in-add nyo pa yung greenhouse. Ito yung support kasi. Meron kayong main, which is a museum. Meron kayong support. So, greenhouse.
usually pag ganito, pwede nyo pa siyang step up eh. Pero kayong, ito yung comment naman ni Sir Ken, activity. Meron kayong core spaces. Meron kayo educational, which is nandito. Then meron din tayong pwedeng pinaka-activity. So activity outside. So what's the activity? Ito na yung pinaka-culmination ng ano. Let's say for indigenous wisdom, and dito exposition, yan tayong gallery. Then pagdating dito, pwede nilang gamitin yung yung sila mismo yung gagamit kung magdidigdig sila ng gamot, di ba? So yun yung nagiging architectural role natin pagdating dito. Kasi kung focus yung gamot, yung medicinal thesis no? So ito yung sinasabi ni na Sir Ken, kailangan na-apply natin siya. So ito sa SDP nyo. So, ito yung pinaka-culmination nyo, no? Verbal retreat. Tsaka po aside from that, yung sa live herbal, parang part din po kasi siya ng ROI ng museum. Na parang ang nasa loob. Bali yung sa gallery na yun po is, ito po, kumbaga part po siya ng ROI ng museum wherein yung mga papanoorin po nila mismo dito is yung mga taong gustong mag-register po. Siguro yung galleries, hindi ko naman siya isa-isa. Yes po. Tingin ko okay na ako dito. Kasi sayang din yung aros na. Nakatagod dito. Nagpapagod kayo. So, yun lang. Siguro na po naman yung top process na. Yes. At, yun lang. Ito, actually, isa pa lang yung chinek ko. 2 out of 6, no? Then, ito hinahanap ko. Then, ano yung pinaka-exposition natin dito? Yung indigenous wisdom. So, ito ba yun? Herbal bath na ito yun. So, kailangan i-connect nyo lang siya. And kung magkakaganto, baka mas okay na magkadikit sila. No? So, kunwari, after nito, baka pwede silang inumin yung herbs or swimming yung herbs. Diba? Sir, ang concern lang po namin Kasi if private. talagang nakadikit po siya is yung, since di ba po pag museum controlled po siya. So if nakadikit po, ang parang concern po namin is yung humidity po. Pero ang suggestion naman po ni Sir Dan po doon is parang gumawa po kami ng linkage in between sa kanila na parang wayfinding lang po. Tsaka private din po yung parang mga naka-hubad din. Kaya sa inyo naman kung paano nyo sabihin nyo private. Yung gagawa namin. Pero siguro kung magiging private nangyari dyan, yung production mong gagaling dito sa museum. Tapos yung gagamit nito, sila lang yung magre-resell. Ibig sabihin, yung products na galing dito, yun ilalagay nila sa pool, yun ilalagay nila sa tea, kung gusto yung private. Magkakaroon tayong production zone. Meron pong dito sa Cultivation Education Center na Itong education center, sige, explain nyo sa akin. ito po. Meron po siyang processing, yung pinaka-ano po, simula sa halaman hanggang sa wala pa rin siya nung production mismo sa museum nangyayari. Bali dito po yung yung from sa garden mismo to dried herbs. And then yung process po nung paggawa ng oil, meron po sa loob ng museum. Okay. Sige. Kasi ito sa thesis nyo, hindi naman important dito na merong production, no? Pero hindi siya core ng thesis nyo. Pero important na space. So, okay, acknowledge. Ang question ko lang dito is yung proportion ng production facility sa farming zone. Kasi may May ratio. we have been into wellness then may mga project kami, hindi siya enough.
malaki ng production facility nyo, baka doon sa estimate namin is at least 300 square meter for every hectare. For every hectare ng farmland is meron 300 square meter na production space. So, medyo malaki siya. Medyo malaki siya. So, i-consider nyo din kung enough yung space. No? Kasi, ang nature na nito, medyo industrial building, no? And Sa ano po production. sir, parang ano lang po siya parang training center po. Okay. So ipapakita lang po yung kung paano yung paggawa. Pero yung onting na po produce po, pwede pong gamitin dun sa... Pero kung ganito kalaki ang herbal retreat nyo, tapos kayo Pero magpo-produce. okay lang po kaya sir na hindi naman po talagang strict na galing dito yung ginagamit nila na na product po. Kasi po hindi yun... So, naging to, commercial rental na to. Diba? So, ibig sabihin, hindi naman siya related sa study nyo. Ano ba? Eto po. Ano po siya? Yung sa part ng interactive, yung experiential. Sige, tingin ko wala namang problema. Pero, kung ako tatanungin, since sa part na thesis nyo, is ma-determine nyo pa rin yung production line. No? Kasi, hindi pwede sasabihin natin na ganito lang, hindi naman siya mag-supply. Usually, pag may ganitong industrial yung nature ng project, tayo as architect, dapat yung mindset natin is for industrial din, no? Kasi pag educational yung building type, mindset natin as architect is as educational din. Museum yung approach natin. Kung ito ng iba industrial din dapat yung approach na pagdating sa planning. Hindi museum approach, no? So, ibig sabihin, when we are talking about ang baseline, when we are designing ito, is, kunwari, sabihin natin merong collection, meron tayong packaging, tas processing, post-processing, then exhibition. Sabihin natin, let's say ganyan. Sabihin natin, 1 sack, 0.5 na lang. Ganyan siya. Ito ay pagdating sa production line. Then, once na sabihin natin na kailangan natin ng dito, sabihin na 5 sack, then 4, 2, 1, 1. Let's say, ganyan. Then, tsaka ka ngayon mag-decide kung alin yung liliitan mo. Diba? Kasi hindi natin pwede, sir, maliit lang to, pero kailangan pa malaki to. Tsaka to. Kasi Pero question lang po sir, paano po pag yung focus po talaga niya ay yung education po? Parang parang ituturo po yung cultivation. So, hindi po focus yung production. Kung mag-focus kayo sa education, tingin ko, hindi ba dapat siya nandun sa loob ng museum? Kasi yun yung core natin dito, diba? Or kung nandito siya, so, dapat yung capacity nito, tsaka ito, ay kasya dun. So, parang ito yung support, ito yung main. Diba? So, siguro kung may user tayo na 1 day lang, ito lang pupunta nila, indigenous wisdom, ito lang siya. Pero for buong so hindi tayo dapat nagdi-dictate ng base sa kailangan yung decision making natin supported siya ng data. Kasi kung ako tatanungin, educational facility sa bukod dito, kasi dito sa part na to is siya education plus museum plus education na to eh. So ngayon, papasok tayo sa education facility. Tama? So kung may education tayo dito, separate natin siya, kung hindi na ito dito. No? Diba? May classroom ko sa loob, classroom ka dito. Hindi na siya kailangan. No? So mag-decide kayo. And again, ito mag-base sa paper. Siguro pag nireview ko siya ulit, dito na lang ako mag-base. So, kung education facility, sige, let's say, ito, education plus museum, then education. Kung ito, education, sige, sa alin yung magiging natin, i-tour nyo ito. So, dito po yung sa orientation, pwede pong pumasok din yung visitors, yung mga
gustong mag-apply or yung sa seminar po, dito po sila. Sa paper na may multi-purpose. training pa rin naman talaga eh. Tapos, yung mga trainees po na nakapag-apply na, yung nasa TESDA po kasi yung usually po, 25 na trainees. Mhm. Tapos dito po yung parang briefing room. Tapos saka po sila lalabas sa parang garden po, yung pinakataniman. And then, papunta po sa propagation room. Ay, eto po muna, yung sa harvest collection. Tapos yung wash area, control drying room. Tapos sa processing, packaging, and then herb storage. Parang ipapakita lang po sa kanila yung kung anong nangyayari. Mhm. Yun po yung So, initial namin. Ang question ko lang dito, meron ba siyang product? Meron Itong po education na. facility. Tapos pag ano, kailangan natin consider din yung sa DTI. Sa DTI, important sa kanila yung production zone mo, ay malinaw yung pattern. So, kailangan may sterile zone, may storage zone. So, hindi lahat pwede pumunta. Kung may pupunta man na public, kailangan may sanitation zone kayo. Kasi herb siya, kailangan pa rin ng ano dyan, yung FDA approval pa rin. So, yun lang. Bali, magsa-search lang po kami ng guidelines po or kailangan po talaga namin. Kung kailangan kung makita niyo yung guidelines as reference. Kasi kung gano'n, ang hanapin dito, saan yung production zone, dapat hindi siya accessible sa public. No? So, kunwari, itong herb harvesting, baka mas okay na enclosed to, hindi siya accessible sa public. Pero kung may papasok man sila, dapat control. No? So, ito okay to. Ito lang needs improvement. No? So, ano pa? Hindi ko naman na siya masyado dito. So, ano tayo? Ito yung major building. Ito yung building 2. Tama ba? Ano yung next sa building natin? Experiential. So, tama ba? Experiential? So, saan dito? Okay. So, anong meron tayo dito? So, ayun po. Magkahiwalay po yung sa male and female service. Ito po yung mga wet service. So, meron pong steam bath. So, ang gamit po yung mga herb. Yung mga, ano tawag? Suob po. Yung traditional na herbal practice. So, confirm ko lang, ito naman ay ang nature nito is commercial. No? Nag-iiba-iba kasi na yung building types. Museum, educational, then ito commercial. So, yung design approach natin dito is commercial. So, Tapos po, meron pong dining area dito sa pinakagitna. Ito po yung common area nung dalawang so if may dining, ano tayo, commercial para sa restaurant design. Tama. Okay. So, saan ulit So, ito pasok? ito na, po. okay. So, dining. Tapos pwede pong dito muna sila or diretso na po sila. I-guide po sila sa locker. Tapos meron po yung yung kanya-kanyang parang watch po dito. Para mabuksan yung sa door. Tapos meron din pong sa foot spa and sa skincare. Okay. Accessible for both. Okay. So, dito sa dining, ilan yung floor area? Ay. Important yan pag sa kitchen design. No? So, hanapin ko dito is yung natin, floor area. Floor area. Then dito is at least 40% ng dining area. No? So, hindi siya na tatapon ng basura, magluluto, given na spa siya. Baho. So, pag-isipan nyo. No? Ano po sir, yung floor area po ay 40? Dining, Ayun. 40% of dining area. Ibig sabihin ko, 100, so dito dapat 42. Ay, okay, sorry, that is, tama, ganun siya. Sige po. So, pag-isipan nyo ulit to. Kasi kung may dining, anyway, papakain dyan. Kailangan accessible, may accessible siya for outside storage.
Ganun siya. Okay. Yun po, ito po yung sa kitchen. Then, ilan yung floor area? Total floor area. Ito, multiply mo pa. Ilan yan? Bali, 24. 2,400 po. 2,400 times 2. No? So, 2,400 Medyo square meters. maliit po ito ng So, ilan 30. pa? 7. 2,1 po. So, sabihin natin 2,100 na. So, total natin 4,500 square meters. Building code, that is 40, ano ba? 40, every one parking lot, every 40 square meters. Yung, ano po sir, sa na-search ko po yung sa users naman po. Kasi po parang controlled po yung sa reservation. Okay. Ay, yung sa gagamit. Medyo private po kasi. So, parang mga 60 po yung capacity. Okay. Pag ganyan, ang mag-govern na yung mas stringent. So, dun sa unang 60, diba? Per user. Pero sa building code, ilan yung magiging requirement natin. Kasi ganun siya eh. Hindi nyo pwede bypass yung building code. Pag may lower, mag-govern yung mas stringent. So, ilan yung 40 divided by yan. Ang assume ko dito, kailangan nyo na 110 parking. Kasi pag pinaran sa building official, kahit justify nyo ito, approval dito, isasabi ng building code. Sa building code yung mag-govern. So, kailangan dito 110 parkings. So, liliitan po. So, dito, kailangan i-update mo siya. 110 parking. So, ito needs to be natin. Okay. Ano pa? Actually, same lang naman din yung nature. Hindi ko naman masyado i-check. Ito. Pero ang hanapin ko dito is commercial is yung back of the house, which is yung admin. So, saan yung admin? So, second floor. So, saan yung admin? Ito po sir. Okay, so medyo may pagkahalos to eh. May pagka-hotel din ang approach, no? Kasi may mga laundry. Asan laundry natin? Dito po. So, parang malayo ang laundry niya. Linen, dito storage, tas laundry. Tapos ang dadalhin yung laundry dito, no? Ganun. Okay. Sige. So, usually dito, dapat meron kayo nito sa RRL kung ano dapat yung nakalagay. So, either chapter 2 or chapter 4, pero usually dapat nasa chapter 2 kung ilalagay nyo dito. Hindi tayo pwede mag-dictate kayo ng random na space lang. Kasi baka hilot ang hinihinap nila, open area, tapos may kubo. Diba? Kasi ito parang typical na spa. So, kailangan malinaw lang. Kasi, kaya ko sinasabi yan, kasi ang nature nito is commercial. When we are talking about commercial development, ang reference naman is yung market. So, either with direct market or competition, ano yung ginagamit ng mga retreat centers within Cavite. Then, paano siya kukompete sa positioning mo. Then, ganun i-apply mo dito. So, ganun siya. No? So, yun lang naman. Kailangan lang proper approach every building type. So, yun. Pero ito hindi ko na masyado i-check kasi minor building naman siya. Pero kaya niya update niya. So, Pero ang advice niya po sir, liitan po namin. Kasi po ang daming parking. kung ako tatanungin, dapat sa building competition nyo is proportion yung building area sa parking area. Kung meron kayong 100 square meters, then ang requirement natin open space. Kailangan at least, sabihin natin green building, pinag-promote natin, sabihin 1,000, 70% open space. So, meron tayong 30 at 30 square meter, 300 square meters for buildable area. So, para sa buildable area, dito sa 700 square meter, meron tayong isa-usa.
Ibig sabihin, impervious at saka unpaved surface. This unpaved surface, yung 300. So, 300 divided by 40. Let's say, ano siya, 80 parkings. So, kailangan natin. Let's say, kailangan mali at ang complete ko. Sabihin natin mga 10, kaya 10 or 8 parkings. 8 parkings. So, ganun siya. Kailangan yung development mo is appropriate na sa given na lot. Lalo na dito. Kasi commercial din yung nature niya. Ito po sir, sakto po. Ito po, inakad-base lang po sa 16 na. So, mas stringent. Yeah. 60, pag compare mo yung building code o yung sinasabi mo code, fire code, ito, mas stringent yung go-govern. Kung ito ay ano, kung ito ay commercial, may kitchen ka, dapat may area for fire truck. Okay, sorry pa. Ayun, so ganun lang ako mag-check into detail talaga. Kaya medyo mas, kasi nakikita ko dyan, from inside, dun yung ma-update talaga. No? So, ano pa? Basta ito, si 28 na updated din yung parking natin. No? Yung circulation, actually, kung ako tatanungin dito, ang hanapin ko agad sa'yo. Kasi ano na kayo, 5th year. So, hanapin ko muna dyan sa inyo yung slope. Meron mo kayo topography. Yung nanalabas sa chapter 3 nyo is may existing river or waterways. Important yun. Malapit po. Pero ano po siya, 5% lang po yung slope. Hindi po. Parang relatively flat. So, gano'n lang siya. So, yun. Parking. Yun ang important. No? Then, ang isa pang important dyan is yung egress ng guests and ingress-egress ng utilities. So, saan yung utilities natin? Kunwari, mga garbage collection. Ito po. MRF, yung sa genset po kada building po sa labas. Tapos, if kaya nyo, bigyan nyo lang din ng data ng lot area. Sa lot area nyo, ilan yung building ay yung gross floor area, yung total development nyo. Kasi di ba regular lot to, ang maximum is 80% development. Pero kung green building yung insist nyo, dapat bawasan nyo yung buildable area, buildable zone. Ilan yung road area? Important. Para meron tayong tawag dito yung lot data allocation. So, meron kang allocation ng lupa. Hindi mo pupunin lahat. Pag nag-check kayo sa single. Tanggalin muna. Para dito yung So, yun. Tapos siguro ano pa, ito sa ano natin sa zoning. So, i-consider nyo din yung noise generation, no? Kasi, kunwari, ito yung retreat. Tapos, ito ay commercial zone. Baka hindi. Dapat mas maganda may ano siya. Buffer zone, no? Or, ano siya, no? Either buffer zone or garden isolation. Then yung parking instead na kaya baka mas okay na kasama na sila. So, urban garden, then ground, sunshine, ganyan. Yun lang. So, yun. You see yun. So, yun lang. At least ito update lang. Update. Ito update. Update. No? So, yun lang. Actually, yung comment ko naman i-base lang sa paper. Sabihin niyo pag yung comment ko ay wala naman sa paper, eliminate nyo. Pero kung important, sasabi ko, kailangan mo sa paper, eliminate. No? So, ayun. Picture ko ito.
Ganun lang pala. Sir, for consultation slip po, kung gusto niyo po ay printed or Kayo kung ano mas convenient sa inyo, mag-adjust na lang din ako. Kung gusto niyo sa email na lang, papunta na yun. sige po. Kasi medyo gipit na tayo. Medyo madami-dami yan. Suggestion ko kung ano meron kayo, i-optimize nyo na lang. Sige. Kasi kung gagawa kayo bago mahirapan. Pero important, yung hindi kayo itong paradigm na sa inyo din. Ayun, sa inyo na ito. Thank you po. Ganyan yun. Pwede na kayo ito. Grabe naman yung charger mo. Mas mabigat po po sa Sabi ko, sabi niya sa mga kapal, 3 p.m. Sir God, thank you po. Thank you po. Sabi niya pa makapagpagpag lang siya. Oo, kaya sabi niya, 8 to 12. Hindi, ang sabi nyo, si Sir God. Sabi ko, tinanong na ako. Tsaka kanina lang ito ako tinanong niya. Sa John. Kasi aalis na daw siya. Anong oras? Ano ko lang, sabi na ako na